Good morning po sa inyong lahat at welcome po sa ating daily vlogging. So, patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol po sa life beyond. So, it's about ito pong panahon ng All Saints Day, Undas. Ito po yung part 2 na kung saan nakapag-aralan po natin kahapon po, last time, yung ating pong pagkamatay, pag-alis po natin sa mundong to. Ito po yung panahon na doorway to rest from our labor dito sa lupa. At doon po, yung mga mahal natin sa buhay na nauna po sa atin, na mayapa na po, no? Sila po ay nandun sa kalangitan, kasama nila ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Ama, na kung saan sila po ay namamahinga na. Sila ay nandun, nag-i-enjoy po sa heaven. Tapos na po yung kanilang pagpapagal, pagtatrabaho, ng higit pa sa 8 oras, di ba? Yung mga pasanin ng kanilang mga balikat sa mga problema, sitwasyon. Lahat po yan ay tinanggal na ng Lord. Even yung mga may sakit po, wala na pong karamdaman dun sa kalangitan. Sila po ay nagkaroon po ng sapat at kasayahan, kagalakan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah! At meron din po yung bukod sa rest, meron din po tayong reward. At napag-uusapan nga rin po natin yung mga reward na ginawa, yung mga ginawa po natin dito sa lupa, ay may karampatan po yung reward yan sa heaven. Kaya nga po sabi dito, ano man ang ginawa daw sabi ng Panginoon, ano man daw binigay natin sa ibang tao, sa kagaya nito, give a cup of cold water to the little child because we are his disciple, we will in no way lose our reward. In Matthew 10:42 po yan. Hindi mo mawala yung reward natin. Hallelujah. At ang sabi dito ng Hebrews 6:10, the Bible tells us that God will not forget our work and labor of love which we have done in His name as we minister to others. So our work follows us. They accompany us to the very judgment of God. Hallelujah! Kaya nga po, hindi natutulog ang Lord. Ano man ang ginagawa mo, nandun ka man sa pinakamalalim na karagatan at madilim, kitang-kita ka ni Lord. Hallelujah! The purpose of the judgment is not to determine our destiny, but to determine our reward. Yan eh. Yung judgment na yan, hindi lamang po siya destiny, kung hindi pati reward. We are saved by grace, but we will be rewarded by our work if we have lived faithfully. Ulitin ko po, if we have lived faithfully and serve our Lord, then that becomes the doorway to our reward. If we live faithfully and serve God, we will be rewarded. And those who have done good deeds ay very fortunate po yan. Hallelujah. Kaya po, dapat sila bigyan ng appreciation, dapat sila bigyan ng congratulation, di ba po? Kaya nga po, gumawa tayo ng mabuti. Huwag po tayong manglamang ng kapwa. Tanggalin na po natin sa isip paano manlamang ng kapwa. Paano ba tayo yung makakauna sa kanila. Huwag tayo magkaroon ng crab mentality. Lagi tayo magpaubaya, lagi tayo magbigay. Di ba? Kasi nga po naka-record yan. So, yan po yung ating buhay. Hindi temporary lang po kasi buhay natin dito sa lupa. Yun po eternity. Huhusgahan po ng Panginoon yan. Ang pangatlo po, ang kamatayan po ay doorway to resurrection. So, hindi lamang po rest, hindi lamang po yung reward, kung hindi resurrection din po. It is a doorway to resurrection. So, lahat po ng namayapa, nauna na po sa atin, di ba? Nandun po sa libingan. Ang sabi ng 1 Corinthians 10:15, 20 to 22. But now, Christ is risen from the dead and has become a first fruit of those who have fallen asleep. For since the man came death, by man also came the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Hallelujah. So kung tayo daw po ay nakikristo, even mamatay tayo, babangon tayo. Babangon tayo at tayo po ay unang ibabangon ng Panginoon mula sa kamatayan, dun sa grave. At tayo daw po ay yun, sasalubungin natin ng Panginoon. Hallelujah. Dahil sa pamamagitan ng Panginoon, we made alive. Bubuhayin tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik. Ano po yung nandun sa kalangitan after we die? Mga kasama, mga kapatid, ang ating pong spirito. Ang ating pong spirito at ang nandoon po sa heaven, ang ating pong katawan lamang na nandito sa lupa, ang siya mananatili. Pero pag bumalik ang Panginoon, sabi nga po dito, uunahin niyang ibabangon, ang sabi ng scripture, uunahin niyang ibabangon ang mga mananampalataya, ang nakay Kristo. So, magkakaroon po ng pagsasama-sama ang body, soul, and spirit po dyan, at doon po buong buo, tatlong
um, inner po ng ating buhay, body, soul, and spirit po, nandun, papasok na tayo ng heaven, totally. So mararanasan po natin na yung uh, ating pong buhay na body, soul, and spirit sa heaven. Ganun din naman din po yun sa dagat-dagatang apoy. So the Bible teaches more than the immortality or survival of the spirit of man. It also teaches the resurrection of the body. Those who die in Christ go immediately with the Lord. Ito po yung binabanggit ko kanina. And when Christ returned to the body that has died will come to life again. It will be a new and glorious resurrection body, and it will be like the resurrected body of Christ. Kagaya po na may glorious body po si Jesucristo nung muling nabuhay. Di ba po? Nung siya po ipinako at namatay at muling nabuhay po sa ikatlong araw. Meron siyang resurrected body. Glorious body po yon. Hindi po yun nabubulok. So, ganun din po mangyayari sa atin. Just like yung mga nanhimlay doon sa libingan po, sila po ay babangon, hallelujah, kagaya ni Jesucristo, at doon po magkakaranas po sila ng transformation. Magkakaroon po ng glorious body. So, as His body was recognizable, so our loved one will be recognizable also. So, yung mga mahal natin sa buhay, ma-recognize po natin yan kung sino po sila. Kagaya po ng Panginoong Jesus. So, as His body transcended into the limitation of time and space, so our body will not be subject to the limitation of this life. Hallelujah. Kaya nga po ng panahon ng Panginoong Jesucristo, naalala ko po yung kwento sa Biblia, nung siya po ay resurrected na, di ba po? Para siyang may teleportation from one place to another place at lumulusot na po siya, dumatagos na po siya sa pintuan. Basahin po ninyo ang salita ng Panginoon. Doon po, makikita nyo, nag-gather ang mga mananampalataya, mga disciples po niya. Bigla na lang dumating si Jesucristo nang hindi bumukas ang pintuan. So, ganyan po yung mangyayari din po in the future, pagbalik ng ating Panginoon. So, as His body was no longer subject to disease and decay, so our body will be immortal also. So, hindi na po natin mararanasan ang karamdaman sa muling pagbabalik ng Panginoon. So, we will live forever. Yan na po yung merong sinasabi na may forever. So, dito po sa lupa, habang nandito tayo sa lupa, wala pa pong forever yan. Ang forever po nasa Diyos. So, nandun po sa eternity. Kaya nga po, wag po natin masyadong pangahalagahan ang buhay dito sa temporary life. Ang bigyan natin ng kahalagahan ay yung eternal life. Kasi po itong temporary ay recording lamang po ito, parang sinusubukan tayo, hinuhubog tayo ng Panginoon para doon sa future natin, which is eternity. Kasi po, we are designed to be immortal. I remember God designed Adam and Eve before they committed sin. They are immortal po. Kung mapapansin po ninyo Old Testament, ang tatagal ng buhay ng mga tao, di ba? Pero nung dumami na ng dumami mga tao, binawasan na ng Lord ang lifespan ng tao. So, in short, lahat po tayo, pagdating natin sa langit, sa kabilang buhay po natin, doon sa heaven, lahat po tayo ay merong body na hindi nabubulok, hindi na po tumatanda po yan. Mga immortal na po yan. So, purihin ng Panginoon because this is our encouragement. At tayo po mag-concentrate lamang na ang ating buhay ay meron pa pong susunod yan. Hallelujah. Kaya nga po, maging aware po tayo na ang ating mga mahal sa buhay po na hindi pa sila nakakilala sa Lord, ipag-pray po natin mga kasama na sila po ay makakilala sa Panginoon at magkaroon po ng tunay na relasyon sa Diyos. Sapagkat nakakalungkot po kung mapapahiwalay po sila at sila po ay pupunta ng impyerno o dagat-dagatang apoy. At nais po natin na sila po ay makasama natin doon sa kalangitan sapagkat napakaganda na ang isang pamilya o ang isang angkan ay nagkakakita-kita kasi nga po magkakakilala tayo, di ba, magkakapamilya tayo. So magkikita-kita. Ayaw natin na ang ating mahal sa buhay nandoon sa baba, di ba po, nasa impyerno. So pilitin po natin, humingi tayo ng awa sa Panginoon para sa ating pamilya, humingi tayo ng awa sa Panginoon para sa ating mga kaibigan, na malapit sa ating puso at sa ibang tao po na kahit hindi natin kilala, ay magkaroon po sila ng pagkakilala sa ating Diyos at relasyon. So, this burden, aside from the encouragement na meron tayong eternal life, meron tayong buhay na kasunod po dito sa lupang ito, dapat din po tayo magkaroon ng burden sa ibang mga tao upang sila rin po ay magkaroon po ng natanggap nating biyaya ng pagpapala ng eternal life, yung buhay na walang hanggan po. Kaya, pag-pray po natin sila.
Hallelujah. Panginoon, salamat po sa mga itinuro po ninyo na napakasaya, O Diyos, na makita ang inyong pong salitang scriptures, O God, na meron kaming buhay, Panginoon, eternity, O God, kasama ka. At salamat po dahil pagkasama ka namin, Panginoon, makakaranas kami ng kapahingahan, makakaranas kami, Lord God, ng mga rewards, O God, mula sa iyo, at mararanasan namin, Lord, yung resurrection body, O God, ng mga katawang hindi nabubulok, Panginoon. Panginoon, tulungan niyo po kami. Bigyan niyo po ng puso ang lahat, O Diyos, ng mga nanonood po sa vlog na ito, Lord God, na sila po yung mga loved ones nila na kaibigan, pamilya na hindi pa po nakakilala sa Lord. Gumawa po kayo ng kapamaraanan upang sila rin po ay makakilala sa iyo. Salamat po, O Diyos, dahil sa inyong mong awa, kayo po mismo ang nagtalaga, Panginoon, ng mga tao, God, na papadala para sa kanila upang maipangaral ang mabuting balita. Nawa, Lord God, basbasan po ninyo, Lord God, ng kapangyarihan. At katulad ni Pablo, Panginoon, katagpuin po ninyo ang mga taong ito sa na sila rin po ay makakilala, personal encounter sa aming Panginoong Hesus. Purihin at sambahin ka at pagpalain niyo po ang lahat ng sumusubaybay ng programang ito, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So, hallelujah. God bless you all, mga kapatid.